Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Welcome back po ulit para sa ating panibagong episode ngayong araw na ito. So kung napapansin nyo, meron po tayo ditong Rusi mga idol. Hindi na po gumagana yung kanyang horn. Yung horn na nakakabit sa kanya mga idol ay mayroon pong installation po ng relay. Ayan po, yung kanyang relay. So hindi na po gumana yung kanyang horn. Ano nga ba yung problema nito? Bakit hindi na gumana? Si relay nga ba? Pindot daw. Tumutunog naman siya, no? Narinig natin na naglalagatik. Ayan, no? So, paano nga ba i-check kung saan yung problema nito? It's either sa horn or doon po sa relay. So, check natin gamit ang test light. Ayan. Ipapapress natin sa horn kung naglalabas ng kuryente dito sa kanyang mga terminal ng horn. Wala mga idol. Sa kabila, ayan. I-check natin. Busina. Wala din. So, ibig sabihin, walang pumapasok na kuryente doon sa ating busina. So, check naman natin dito sa kanyang relay mga idol. Yun mga idol, no, bago ko po diretsuhin po sa video kasi medyo ano na po yung wiring ni sir, no. Ipapaliwanag ko muna sa relay dito sa drawing natin yung relay natin, no. Ayan. So nakikita nyo may 4 pong dot po yan. So 4 lang po yung papaliwanag natin kasi 4 lang po yung connection na naandun mga idol. Unang-una na check mo dyan mga idol yung number 30. Yan, yung number 30 mga idol, yung po yung galing po ng battery, no. Sa battery po yan mga idol. Yan mga idol, mga tropa, battery po yan, no. Galing po ng battery yung number 30. Okay? So yan yung unang check natin kung may pumapasok pong kuryente dyan. Okay? Then next naman na-check natin yung mga idol kung may kuryente po ay yung part na ito rito, no. Yung number 85. Ayan. So sa 85 mga idol, it's either yung ikabit mo dyan ay negative or positive. Pero kadalasan kinakabit ko dito sa 85 mga idol ay yung kanyang ground. No? Ground po yung kinakabit natin madalas sa 85. Ground. Ayan. So sa ground. So syempre pag check natin yung ground mga idol, yung isang tester natin o yung test light natin nakaklip ko sa negative. Ay sa positive mga idol, no? Okay? Tapos kung dito naman, check natin kung may positive na pumapasok dito. Yung isang paa naman ng tester natin ay nasa negative. Alright? So dito naman, pag check natin yung negative na ground na connection ng ating relay, yung isang paa ng ating test light ay nasa positive. Nakuha nyo ba mga idol? Ayan, mahalagang ma-check natin kung may pumapasok na negative sa 85. Ayan, at saka sa number 30, mahalagang ma-check natin kung may papasok dito na kuryente na galing sa battery. Alright. Ngayon naman dito na po tayo sa 86 ng idol. Check mo naman dito kung may pumapasok ditong accessories wire. No? ACC wire. O yung wire na galing po ng kanyang push button ng kanyang horn mga idol. So dito po sa part na ito, ACC wire po. Positive po yan mga idol. Mahalagang ma-check natin kung may ACC wire na pumapasok dito or accessories wire na pumapasok dito mga idol. So dito ang i-check natin dyan, positive na galing sa accessories wire, at dito naman sa kabila yung check natin negative. Pwede rin mga idol nagkabaliktaran po yan. Pwede tayo maglagay dito ng negative or dito naman po yung positive. So trigger lang po yan mga idol sila, trigger. So pero kadalasan na connection na ginagamit natin sa 85 doon tayo naglalagay ng ground, at sa 86 doon tayo madalas maglagay ng accessories wire or ng positive. Okay, ngayon naman, so pagpasok ng kuryente rito mga idol sa number 30, mag-trigger po ito silang dalawa, no? Para ilabas yung kuryente dito sa number 87. Ayan. So nandito sa number 87, dito na po yung maglalabas ng kuryente papunta na po sa ating horn. Ayun. So yun po yung paliwanag dun mga idol, no. Pag press natin yung trigger, tapos maglabas dito ng kuryente, no, gamit ang test light, maglabas dito ng ilaw, ibig sabihin goods po yung ating relay. Pero pag nag-trigger tayo, walang lumabas na kuryente rito, ibig sabihin it's either may problema si ground or si positive or dito mismo sa source na galing battery. Alright? Kung okay to mga idol, goods to at goods to, syempre goods din to. Yung hindi na goods dyan, yung relay mga idol. So kailangan na natin magpalit ng relay. So yun po yung alamin natin
sa video na ito. Okay? Yun, so umpisa na natin mag-troubleshoot dito. Check natin ito number 30 kung may positive yun. Meron pong positive dito na galing battery. Check natin sa magkabila nito kung saan po yung accessories wire at ground. Dito sa kabila hindi umilaw. Ibig sabihin naka-ground kasi yung isa nating paan ng test light na yung nasa ground. Dito sa kabila naman i-check natin mga idol at i-press natin yung horn. Yun, umilaw. So ibig sabihin positive yung naan dito. Alright? So, para mas makakita nyo mga idol na positive yung dyan, i-clip natin itong ating test light. Clip sa ground, ay naka-ground po yan. At ulitin natin yung proseso. Lalaglag. Ayan. Then, pindutin natin. Yun, umilaw mga katrabas. Ibig sabihin, ito po ay positive. Dito po, ground po yan. Matic na yan. Para ma-check natin yung ground, ilagay po natin ito sa positive, yung clip natin. Isang test light natin, i-clip natin sa positive. Tapos i-check natin dito. Tutusukin po natin yung number 86. Ayan. So tusukin natin yung 86. Yon, umilaw mga idol. So ibig sabihin sa 86, doon po nakalagay yung ground at sa 85 niya nandun po yung ating positive. Check naman natin itong number 87 mga idol. Ayan, check natin sa 87 kasi kung naglalabas ito ng positive. Ayun, wala. Yun, wala. Walang lumalabas na kuryente dito sa 87. Pero nakikita nyo dito, gumagana po yung relay. May lagatik po. Pero hindi po naglalabas ng kuryente rito. Ayan o. Wala, di ba mga idol? So, ibig sabihin may problema nito mga idol yung kanyang relay. Kaya, try natin tong palitan. Kaya, hindi tumutunog yung kanyang horn. So, tanggalin muna natin to. Yan, para ma-verify natin, ipapakita ko sa inyo. Dito, mayroon po isang relay siya idol. At try natin itong tanggalin. At isalpak muna natin dito, no, for sample. Para mas marinig nyo na talagang yun po yung tamang hinala natin. Tamang hinala talaga no. Pero yun po talaga yung sira. Yun no. Diba? So ito lang po yung problema. Yung relay. Kaya magpapalit tayo ng relay ngayon mga idol. Ayan, nakita nyo, pinasok po ng tubig dito mga idol Yan. Kaya hindi na naglalabas ng positive sa number 87. Yon. Okay ba tayo dyan? So ito mga idol, kapalit na po tayo ng bago. Yung kanyang luma niyang socket ay yung bagong socket hindi natin gagamitin. Itong luma pa rin yung ating gagamitin kasi may installation na. Paano tayo magkabit? No, at ikakabit muna natin yung kanyang horn relay mga idol. Yan. Test. Bang! Diba? Yon, so ganun lang natin siya troubleshoot mga katropa. Ito po yung tawag na ito ay yung parang trigger kung bakit tututututut yung tunog ng ating busina mga idol. Ito po yun, yung sarili. Ito po yung salarin kung bakit ganun yung tunog, alright? So sana naman sa video na ito mga katropa ay natutunan nyo kung paano po i-troubleshoot o paano natin malalaman kung sira na yung ating relay, kung paano yung pag-DIY na pag-troubleshoot sa relay, kung okay pa ito o hindi. Alright, so dito lang muna yung video natin mga katropa. Sana may nakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon. Ayan, so peace out muna tayo. Bye-bye!